mga tauhan nitong si Marcos Jr. masyadong nagmamadali. Hindi pa nga kasi yun talaga ang desisyon ng Korte Suprema doon sa mga petition nitong si Senator Bato de la Rosa. Masyado kayong nagmamadali. Kalmahan nyo lang kasi. Ito ho kasing si Senior Associate Justice Marvic Leonen nagsalita na. Naku, yari tayo dyan. Ang tanong lang naman ho kasi dito, nagpa-function ba ang ating mga korte? Yun, pagkatapos yung masagot noon dito sa mga argumento niya dito sa video na to, yun nung kasagutan niya, hindi na ho nakapalag. Yun lang naman gumagana ba ang ating mga korte? Kung gumagana, bakit kailangan nating ibigay yung ating mga kababayan dito sa foreign courts na to? Na ICC. Pero bago ho natin pakinggan yung mga punto de vista na yan, itong si Senior Associate Justice Marvic Leonen, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ito na ho mga kababayan. Ha? Ito na ho, unahin na ho muna natin ang ating talakayan dito sa ilinabas na anunsyo ng Korte Suprema na kung saan Supreme Court spokes no decision yet on ICC jurisdiction. Paano ba yan? Paano ba yan? Dito kay Vida para sa NBI, minobilize nila yung daan-daan libong o libu-libong PNP personnel para magkaroon ng malawakang manhunt para dito kay Senator Bato de la Rosa. Hindi ho ba nakakahiya ito? Pambihira. Pigil pa ho tayo nito mga kababayan, pero pagkaano talagang yayariin natin itong balita na to. Anak ng Petrang Garapata. Pantakin nyo ho mga kababayan, hindi pa ho dinisisyonan. Meron pa bang jurisdiction o wala na? Magkakaalaman ho tayo bukas. Pagka sinabi ng Korte Suprema na meron tayo, wala ho tayo magagawa dyan. Ika nga pagka hindi, yan na lang, yung korte na yan, pagka hindi pa natin, ika nga hindi natin sinunod yan, ika nga, daig pa ho natin yung mga dilawan at pinklawan. Pero sa tingin natin, mangingibabaw sa ating Korte Suprema yung pangangalaga sa ating mga kababayan, mga ordinaryong Pilipino. Mga kababayan natin kagaya nitong si Senator Bato de la Rosa na ika nga pinapahirapan ngayong mga panahon na to, pero kung ating titignan, kaya namang kasuhan, kaya namang ikulong, kaya namang parusahan sa ating bansa. Bakit kailangan pang dumaan dito sa ICC na to? Heto ho mga kababayan, the Supreme Court clarified that it has yet to hand down a final decision on the main petition filed by Senator Bato de la Rosa questioning the ICC jurisdiction. Wala pa pala Bakit biglang bumaliktad itong si Vida? Yung panga niya pa ganyan-ganyan din no? Nakita niyo yung mga video nitong si DOJ Secretary Vida. Hindi rin natin malaman kung saan babaling ang panga niya Siguro ka-jamming yan nitong si Marcos Jr. Nagkakantahan sila sa Malacanang. Kumakanta sila ng My Way. Di ba? Nagja-jamming, nagkumakantahan. Kayo talaga, huwag nyo malisyahan. Mainit pa naman ang ulo sa mga vlogger na mga yan yung mga panahon. Abangan na lang ho natin yan. Pakinggan ho natin itong mga punto de vista nitong si Senior Associate Justice Leonen kaugnay dito sa kaguluhan na to kay Senator Bato de la Rosa. Napakarami ho natin problema ngayong mga panahon na to. Ang pinagkakabalahan talaga ng administrasyon itong si Marcos Jr. Walang iba kundi ang si Senator Bato de la Rosa. Rekta ho tayo kay Justice Leonen. The withdrawal from the Rome Statute on the ICC, Your Honor, has effectively or will effectively withdraw further remedies. Foreigners to rule on crimes more than this Supreme Court and our lower courts? Nako. Your Honor, if there is an inability to bring cases before the Yes, courts, is Your there Honor? an inability? We go around in circles. Nako yun What is the situation now? Is there an inability of our trial courts? You tell us because we are here in the Supreme Court. The courts are Sumbong open. ka. Is there inability of our trial courts to attend to human rights cases? There is no inability. Your No Honor. inability. Is there an Naku po. unwillingness of our Unwillingness. courts to attend to human rights cases? Not with the courts, Your Honor. Not with the courts. Not So, with the courts. again, what is the right that was violated? What is the prerogative that was violated? As a matter of fact, there is reverse complementarity in 9851. Is that not correct? Yes, Your Honor.
Magaling ho itong si Leonen, partida ha. Hindi pa ho appointed nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung di tayo nagkakamali, panot yan. Pero yung kanyang pagsalansan, hindi nakabatay sa kulay, hindi nakabatay sa political leaning, nakabatay sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, nakabatay sa saligang batas. Diba? Doon ho tayo nagbabatay dito. Kasi pag nagbatay ho tayo dito sa kulay o political leaning, doon na ho tayo magkakaproblema. Dito na ho mangyayari yung kagaya ng ginagawa na yan dito kay Senator Bato de la Rosa. No, anong ginagawa nitong mga taga NBI, DOJ, di ba? Nagkano ho sila yung kanilang binabatayan, yung kanilang political leaning, yung kanilang pamumulitika, kung sino yung boss nila ngayong mga panahon na to. At kung sakalin dumating ang punto kay VP Sara at ginawa niya itong mga bagay na to, hindi rin ho natin magugustuhan hanggang walang legal na basihan na kung saan ay nakasalig sa ating saligang batas. Kung mangyayari din ito sa panahon ni VP Sara, tayo din ho malulungkot. Tandaan niyo ho yun mga kababayan, pero kung merong legal na batayan at nakasalig yan sa ating saligang batas, na-exhaust na lahat ng legal remedy sa Pilipinas, na ibigay na lahat ng pwedeng ibigay dito sa Pilipino na to, pero wala talaga kailangan nating ibigay sa mga banyaga, sang-ayon ho tayo doon. Pero ang dami pang pwedeng gawin ni Senator Bato de la Rosa dito. Ang gusto ko nilang mangyari, kidnapin si Senator Bato at ipadala sa The Hague, Netherlands, which is hindi naman ho ata tama yun mga kababayan. Where is it found? Chapter 8, Section 17. Correct? Yes, sir. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with investigation or prosecution and give it to another court or an international tribunal. Correct? That's correct, Your Honor. So, isn't this unconstitutional by itself? Crespo versus Mogul, whenever a trial court already has jurisdiction, it maintains that jurisdiction. Here, it appears to say, walang kwenta pag Filipino court. An American serviceman is caught committing a crime. If there is a court in the United States already seized of that, our Philippine courts must give way according to this. Correct? That's correct, Your Honor. Reverse complementarity. Correct? Yes, Your Honor. So, in other words, there is here a statement that our judiciary is second class to the International Tribunal and to other courts. I wouldn't want to speculate on that, Your Honor. Because it is not, correct? It is not. Yes, Your Because Honor. your judiciary can be able, correct? Yes, Your Honor. Can be enabled, correct? That's correct, Can Your Honor. improve and become more efficient, correct? That's And correct, the Your Honor. better that it will become more efficient so that we will have to rely on ourselves, correct? Yes, Your Honor. That's self-determination, correct? That's correct, That Your is Honor. sovereignty, correct? Yes, Your Honor. Yes. Napakahusay ho nung huling sinabi niya na yun. That is sovereignty, correct? Hindi ho, wala talaga. Kung ating pagbabatayan, ating saligang batas, yung ginagawa nila na yan, kasi hindi ho tayo abogado dito. Ayaw natin maggaling-galingan. Ayaw ho natin maghusay-husayan. Alam niyo yan, sa mga kasama natin dito sa PH Pagka usaping legal, dahil hindi ho tayo maalam sa batas, hanggat maaari, pinakikinggan ho natin yung mga abogado na kung saan yung pagsalansan nila hindi nakabatay doon sa politika nila. Kasi pag bumatay na yan sa politika nila, doon na ho tayo nagkakaproblema. Kagaya ng ibang mga mga law din pa, kung yung Mel Santa Maria, merong kung sino-sino. Pero alam naman ho natin sa issue panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga DDH ho talaga sila. Mga diehard Duterte haters siyang mga yan, di ba? Yun hong maliwanag dito. Kaya hanggat maaari, wag ho tayong magpaligaw. Kasi ngayong mga panahon na to, marami hong nanliligaw ngayong mga panahon na to. Rumekta ho tayo dito kay Atty. Israel Tutorion. Ito, pakinggan ho natin mga kababayan. I respectfully disagree because what was ruled with the Supreme Court was only the provisional remedy, not the main case. Alam mo, para maintindihan ko ng publiko, yung prayer for PRO, meron niyang 4 elements. Clear and unmistakable right, grave, material invasion of that right, grave irreparable injury or grave injustice,
case, wala pang desisyon. Kaya po sa aking palagay, maling-mali po yan, no? Pinangungunahan nila yung Korte Suprema na wala pang desisyon ng merit of the case. So, anong tawag namin yan? Ang tawag yan, meron kaming St. Martin Funerals case, no? Ano yun? Yung St. Martin's Funeral case, nagsasabi ang jurisprudence na pending determination by the highest court of the land, the Supreme Court, of the main issues in the case, the lower agencies, departments which are parties in the case, should exercise the becoming modesty of awaiting the decision of the case. Ang ginagawa nila, pinangunahan nila. So, tapos, ang dating ho parang iniipit na ho nila ang SC, no? Kumbaga yung mga galaw ng executive, yung tipong kung ano man ang magiging ruling, dapat takabatay na to sa ginagawa namin. Parang ganun ang dating eh. Yun ang dating para sa akin. Iba yung dating para sa inyo. wait yung ibang mga experts nagsasabi na parang go signal na daw ito sa TRO. Hindi po, maling-mali po. For all you know, ang ginamit na rason ng Korte Suprema, I can only speculate kasi nga hindi ko pa natanggap yung desisyon na in writing. For all you know, ang sabi lang ng Korte Suprema, at that time, di ba sabi ng DOJ, hindi namin siya dadakpin, each way to what you call this, enter the Senate. Oh, perhaps the Supreme Court believed that. And there is no more clear and urgent necessity because that is now what you call this, the declaration of DOJ. And if the DOJ secretary would declare that, that is, under the qualified political agency rule or under the alter ego doctrine, it is as if the president is the one declaring it. So kumbaga, tapos pakapinan pa niyo, dagdagan mo pa yung declaration noon. Kung wala pa na deny yung TRO ng BILG secretary na hindi na dadakpin si Senator Bato de la Rosa, perhaps yun ang naging reaksyon ng Korte Suprema. Ay wala palang may parang prosedur na mangyari sa kanya. Kasi dalawang sekretaryo na yung nagsasabi na hindi siya dadakpin. So walang clear and urgent necessity. Baka yun ang naging tapos meron pang Senate protective custody. Yung pag-alis niya, pagka nagsabi ng Korte Suprema, I can only speculate na hindi, wala nang clear and urgent necessity kasi wala na sa Senado eh. So, yun ang mga rason ko na maling-mali ko yun. Yung fugitive from justice naman natin may say that. The Supreme Court in Valyacar Transit case defined the 6 steps before a person can be declared a fugitive from justice. Number 1 requirement is that there is a Philippine court warrant of arrest or there is a court conviction Philippine court. Yan pa lang wala. Hindi naman fall sa first element pa lang. Kasi nga po, foreign court ito. International court na, whether you call it a foreign court, international court, amin pala na, isa lang yan. No? The fact that this is an international court, this is a case of first impression. So therefore, the concept of fugitive from justice does not apply. Well, we will await. We already filed the manifestation. Yesterday at around 2 o'clock in the afternoon. Center evacuation. Welcome to the Davao Convention and Trade Center evacuation. Familiarizing yourself with emergency exits and procedures can save lives in critical situations. This facility features multiple exit routes from the Grand Ballroom. Bottom line ho dito mga kababayan, maling-mali ho talaga yung ginawang pagtag na fugitive dito kay Senator Bato de la Rosa ng mga government agencies, ng NBI, hindi natin alam, PNP din nata, no? Fugitive na talaga yung pagtag dito kay Senator Bato. Gayong hindi ho siya fugitive. Siguro doon sa mga banyaga, mga taga-ICC na kung saan meron silang malaking problema ngayon dahil karamihan ho ng mga tauhan nila wanted na ho ata sila sa Russia. No? Pag nakita sila ni Putin sigurado baka mas mauna pa silang makulong dito kay Senator Bato de la Rosa. Mas raulo kasi itong mga to Pati yung mga personal affairs ng mga bansa pinanghihimasuan itong mga si Raul na to. Kala mo naman meron mga mahuhusay talaga. Mas mahusay ho tayo sa mga yan. Pilib na Pinoy, magaling Pinoy. Pero pagdating dito sa usapin na to, ICC, pambihira. Nakakalungkot ho, ganito nangyayari sa ating bansa. Bottom line dito, hintayin natin
ang desisyon ng Korte Suprema. Hindi pa ho tapos yan. Ngayon, kung nagkalitaw-litaw, sinabi ng ating Korte Suprema, kailangan natin magpasailalim dito sa ICC, kailangan i-implement yung warrant na yan, wala tayong magagawa. Sinabi yan ng ating, yan ang wisdom ng ating pinakamataas. Sila nga yung nag-i-interpret ng saligang batas. Ngayon, kung yan ang pagkaka-interpret nila, may magagawa pa ho ba kaya tayo? Wala na. Wala na. Pero para sa executive, silang gumawa niyan. Medyo, tayo dyan, allergic tayo dyan. Kasi siyempre nakabatay sa naratibo at political leaning ang gagawin nila. Diyan sa Korte Suprema, maraming matatalino at sana ay ang nakabatay sa saligang batas at interest talaga ng sambayan ng Pilipino ang manging babaw sa kung ano man ang desisyon ng Korte Suprema dyan sa ICC jurisdiction na yan. Ito, lipat ho tayo mga kababayan dito kay Senator Jimmy Bondoc. Sa inyo, Attorney Bondoc, salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at karangalan po. Attorney, unahin ko na po yung reaksyon. Ano po ang reaksyon ng inyong kampo dito nga sa kautusan ng DOJ na arestuhin na ng PNP at NBI si Senator Bato de la Rosa? Maganda po sana na malinaw sa publiko, no, na bagamat ang mga legal stand po ng DOJ is usually taken as a reliable source, no. In this case po, baka po nakakalimutan ng publiko na sila po ang respondent in this case. Yun pong pending case natin sa Supreme Court, sila po yung respondent, sila yung sasagot. So, importante po yun. Dahil ibig sabihin, yung sinasabi nila ngayon na opinion nila, that is not yet controlling. Ang magiging controlling po ay decision po ng Supreme Court. Lastly, Ma'am Cheryl, ito po yung aming magiging laman po ng aming motion for reconsideration. Nawawala. Narinig ko yung mga nasa background, nagwawala ho sila. Parang gusto ko talaga nilang marinig yung panig nitong si Senator Jimmy Bondoc. Attorney Jimmy, sorry po, ayusin natin yung inyong yung aming linya sa inyo lang komunikasyon at Attorney Jimmy, okay, Yes, one more time. yes. Okay, go ahead. Sabi niyo po, naputol po tayo, Attorney Bondoc, dito po doon sa inyong ifa-file na motion for reconsideration. Dito sa naging desisyon po ba ito ng Korte Suprema doon sa sa TRO po ninyo na hinihingi, na dininay ng Korte Suprema? Opo, bagamat wala pa kaming natatanggap na kopya ng order kasi sa Monday pa po yan, nag-press briefer na po ang Supreme Court at sa nilalaman ng kanilang desisyon. So, pinaghahandaan po namin yung aming motion for reconsideration upang maipakita po sana sa mga kinauukulan na meron na pong bagong dahilan kung bakit sana mapagbigyan po yung request ng aming client na mag-issue ng TRO dahil DOJ na po mismo ang nagsabi that the arrest warrant is enforceable. And sa amin pong pananaw, they cannot unilaterally declare the arrest warrant enforceable without it going through the proper scrutiny of the courts. So, local court pa rin. Yun pa rin ang igigiit po na dapat ay may utos po ng local courts. Opo, kung susuriin niyo po ang lahat po ng constitutional democracies, tingnan niyo po ang lahat ng bansa na meron pong kaugnayan sa ICC or to similar bodies, lahat po dumadaan sa kanilang competent judicial authority na domestic. Nakausap niyo na po ba ang sinabi ni Senator Bato dito matapos nga itong pinakahuling development, Attorney Jimmy? Ano po yung kanyang reaksyon sa kautusan nga ng DOJ at sa desisyon din ng Korte Suprema na i-deny nga ang hinihingi ninyong TRO? Sana po maniwala ang taong bayan na siguro po dahil sa pagmamahal sa amin ni Senator Bato at sa kanyang military strategy experience, hindi po talaga kami nagkakaroon ng komunikasyon. Pero lahat naman po ng aming legal remedies ay napredict na namin, no? Kami po ay nag scenario building na nung magkasama pa kami
sa Senado. So paano po yun, Ayos, Attorney ayos, Jimmy? Ngayon, ang daming legal matters na inaasikaso nyo dahil kayo yung legal team ni Senator Bato na wala siya doon sa pagdidesisyon kung hindi nyo po siya nakakausap. Opo, ang maganda po dito siguro, the silver lining here, is that this is a purely legal and almost academic matter, no? Kasi po yung sitwasyon ni Bato ay hindi naman komplikado. Ito po ay isang Filipino citizen na gustong arestuhin ng kanyang kapwa Pilipino batay sa isang banyaga na or malayo na batas na hindi naman tayo sinasaklaw. So, wala na po kaming kailangang i-confer pa for now, kay Senator Bato dahil all the facts are clear. Ang diskusyon is purely difficult questions of law na sa palagay namin ay kaya naman pong suriin at desisyonan ng mahal nating Korte Suprema. Yung pong walang komunikasyon o hindi na pakikipag-communicate for now, ni Senator Bato, was this something that was discussed before po magkahiwa-hiwalay kayo na ganito dapat, it's best, or mula sa punto de vista po ng isang lawyer, ay talagang yun yung pinaka-safe, na wala mo ng komunikasyon? Well, the situation of Bato may not be too complicated, but it is definitely unique, no? It is a unique situation. At wala kaming pinag-uusapan na ganyan dahil puro legal remedies lang ang lagi namin pinag-uusapan. Uulitin ko lang, Ma'am Cheryl, yung pagdating po niya sa Senado noong araw na yun, wala po kami talagang alam dyan. At pati po yung pag-alis niya, wala din kaming alam. At kung saan siya pumunta, wala rin po kaming alam, and it is clearly by definite design, intentional design of our principal. Pero sakali mang mag-usap kayo, I mean, of course, iba na rin yung sitwasyon ngayon di ba, attorney? Kung sakali mang makatanggap po kayo ng tawag, makipag-usap, wala namang nalalabag doon. Again, Grabe no, yung tipong iniisip po natin, NTC, DOTC, nagko-collaborate siguro sila ngayong mga panahon na to para talagang mamonitor itong si Senator Bato de la Rosa. Grabe ho, kasi isipin nyo na lang DOJ, NBI, PNP. Ano ba naman ang NTC? DOST. Ba't biglang yan? Basta yung mga yung mga konektado pagdating sa sa internet, sa telecom, di ba? Siyempre tatap na nila yung mga yan para talagang makakuha itong si Sen Bato. Pero hindi naman magiging PNP chip yan kung mahuhuli nyo ho ng ganun-ganun dama. Sa opinion namin, wala namang nalalabag kahit nung simula pa, no? Nung simula pa, sinasabi na siya ay fugitive, hindi naman siya fugitive dahil wala naman pong local charges against him. Paano po magiging fugitive kung walang kaso? Therefore, pagdating po sa harboring or aiding, abetting, obstruction of justice, no? Paano po malalabag din yon kung wala ngang nilalabag pa yung principal? So, there are no laws being broken here. However, we all must admit that there is a battle of narratives ongoing right now, no? Yan po ang mahirap, yung mga usap-usapin sa Facebook, nagkakaputol-putol at hindi na po naiintindihan. Pati nga itong si Attorney Jimmy Bondoc pinagmumukha na hindi siya nakapalag dun sa isang reporter kay Sestrelon. Pinanood naman ho natin yung kabuuan ng interview. Pinagpipilitan lang naman itong si Sestrelon yung kanyang naratibo. Dahil hindi niya magustuhan yung katuwiran na sinasabi nitong si Attorney Jimmy Bondoc. Tindihan ng tao yung buong context ng nangyayari. So, ang malinaw po naming stand is there are no laws being broken as of yet. So sana po, litisin na lang siya dito sa Pilipinas. Itinuturing ng DOJ na pugante, fugitive si Senator Bato de la Rosa. Pero sabi nyo nga po sa kampo nyo, hindi siya
fugitive, hindi siya pugante, hindi siya masasabing pugante dahil walang kaso po sa kanya. Pero bakit hindi po natin makita si Senator Bato? Bakit hindi po siya... In fairness dito kay Ma'am Cheryl itong si Ma'am Cheryl, kahit na alam mo na merong sundot, yung tipong yung mga tanong, pinapatanong lang naman nung kung sino man nag-ooperate yan sa News 5, di ba? Pero meron siya mga sundot na talagang sa kanya, di ba? In fairness sa kanya, in fairness dito sa anchor na to, isa ho ito sa mga masasabi nating kahit paano parehas kumilatis sa mga issue ngayon sa ating bansa. Yan si Cheryl Cosim. Gusto nating mag-cast ng news yang si Ma'am Cheryl. Nagpapakita or walang may alam kung nasaan po siya. Yan po yung nilinaw ko rin po sa mga nakaraang interview. The arrest warrant is not enforceable. That is our legal opinion. But that is different from, is it being enforced? No? So it's not enforceable, but it is being enforced and it is being threatened to be enforced. In fact, ang palagay ko pong masakit para po sa bansa natin na sana makita ng taong bayan ay ang gobyerno natin mismo ngayon ang nag-a-apply para sa Interpol Red Notice. Alam nyo po, mabigat yan, no? Kasi usually po, ang nag-a-apply niyan yung mga ibang bansa na either kalaban natin or sinusubukan kunin ng ating isang citizen, no? Pero in this case, sarili po nating gobyerno ang nag-apply para sa Interpol Red Notice. And ang Interpol Red Notice, iba po sa diffusion niya. Ang Red Notice po, ang General Secretariat po ng Interpol, ino-authorize yan. Pinapadala po yan sa 196 na mga bureau, no? All across the world. So ibig sabihin, kahit saan po pumunta si Senator Bato, they have officially authorized the arrest and capture of Senator Bato anywhere in the world. Na hindi pa na-establish kung ano po bang batas ang naghahari dito sa issue na ito. Attorney Jimmy, ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, aabot sa 225,000 na miyembro po ng PNP ang naka-alerto para nga sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Ano ang reaksyon nyo dito nang marinig nyo yung numerong ito? Well, I will not meddle or comment on a policy issue. He is the alter ego of the President, and if that is the will of the President, if that is the order of the President, then so be it. Kailangan po natin tandaan ang mga ginagawa po ng mga cabinet secretary ay mga gawain po ng Pangulo unless reprobated, no? Kunyari in the future kapag dinis-own po yan ng Pangulo. Pero right now, we consider this as the sentiment and the direct orders of the President. So, that's a policy issue. Palagay nila na yun ganun karami ang kailangan para po tibagin ang bato. Sa amin po, it looks like a very unnecessary use of force, but again, we refrain from commenting on the matter further. Sa legal na aspeto naman, Attorney Bondok, may mga remedyo pa ba ang inyong kampo para mapigilan o maantala ang pagpapatupad pa ng ICC arrest warrant? Well, again, this is sub judice, so hindi kami makapagkomento masyado. We really do respect the Supreme Court. In fact, minsan nasasaktan na po kami na may mga tao po sa kampo namin na parang pinipigilan na kami magpa-interview. At tama naman sila. Hindi naman kami dapat masyado nang nagsasalita tungkol dito. Pero hindi naman yata bawal sabihin na pag na-receive po namin yung order sa Lunes po as stated by the Supreme Court, magmo-motion for reconsideration kami as we are duty bound to. At ang magiging laman po ng motion ng MR na lang, ay yun po, yung mga bago pong pronouncements ng DOJ among other things. Nilinaw naman po, Attorney Jimmy, ng Supreme Court na ang dininay pa lamang yung hiling ninyong TRO, yung interim relief, at hindi pa yung main issue sa petisyon ninyo tungkol dito sa kooperasyon ng gobyerno sa ICC. Dahil po dito, maasa pa ba kayo na maaari ngang pumabor pa rin ang korte sa inyong mga argumento? Your take on that po? Kami po ni Bato, nung sa maiksing panahon na nagsama kami sa Senado, lagi pong Holy Spirit ang aming dasal, no? Come Holy Spirit.
And hindi ko po dapat itago yon sa inyo. Dahil kung meron pong masamang sinasabi tungkol kay Bato, hayaan niyo po na magsabi rin ako ng mabuti ukol kay Bato na talagang kailangan lang i-exhaust namin yung legal remedies but always in prayer. So, bagamat I cannot predict the actuations of the Honorable Court, ang ginagawa namin is ginagawa po namin lahat ng argumento na sana lumipad, pero kailangan po namin sana po ng patnubay ng pataas. Hanggang saan po kaya yung magagawa ng Korte Suprema kung nagpapatuloy na yung enforcement efforts po ng pamahalaan? Hanggat nandito po si Bato, malakas po ang mga salita ng Korte Suprema. Kaya nga po kami lumalapit po at dumudulog sa kanila. Kasi hanggat narito si Bato, malakas po ang Korte Suprema. Hanggat nung naririto pa si PRRD, malakas ang Korte Suprema. Ang delikado po nga ay kapag nakuha na ng ibang kapangyarihan, ibang bayan, wala na po. Sinasabi naman po ng DOJ na may sapat na due process sa Pilipinas at sa ICC. You were gonna say something, Attorney Yes. Jimmy? Opo. Ma'am Cheryl, that's not true, no? Kasi po, ang hindi naiintindihan ng marami ay iba po ang sistema ng investigasyon sa ICC sa Pilipinas. Kasi nga po, iba-iba tayo ng legal regimes, no? Dito po sa Pilipinas, accusatorial tayo. Doon po sa ICC, inquisitorial. Yung accusatorial dito sa Pilipinas, kakaharapin mo yung akusado, kaya nga accusatorial, you accuse, at siya ay sasagot sa investigasyon. Sa ICC po, unlike our jurisdiction, inquisitorial, it is done in secret, it is one way na parang mag-iimbestiga sila na hindi tinatanong yung akusado. Kaya nga secret pati nga yung warrant, secret po. Secret So yung lahat. due process na sinasabi nila, due process po yun sa definisyon ng banyaga. Pero sa definisyon po ng Pilipinas, wala pang due process dahil hindi pa po naririnig si Senator Bato dito sa accusatorial process. Kung sakali pong hindi maglabas ng paborableng desisyon ang Korte, handa ho ba si Senator Bato na sumunod sa proseso at harapin po ang mga paratang? Hindi ko po kayang sagutin yan because to be honest with you and to be candid, it is so distant from our minds na yan ang mangyayari. We're really hoping na hindi. Kasi po, ang desisyon na yan essentially will be stating that the executive, pagdating po sa foreign warrants, ay hindi na po kailangang dumaan sa patnubay ng korte. Para sa amin po, unimaginable na magkakaroon. Although, again, posible naman lagi yan dahil kami naman po ay hindi Korte Suprema. So, pagdating po, we will cross that bridge when we get there. May mensahe ba si Senator Bato para sa publiko sa gitna ng mga pangyayaring ito? Wala po siyang bagong mensahe dahil hindi ko naman po siya nakakausap. Pero ang dati po niya... Magaling talaga tong si Atty. Palakpakan natin to si Atty. Mahusay, idolo. Isa sa mga senador natin sa 2020. Kailangan ho natin itong mga ganitong klaseng individual sa Senado. Yung mga merong prinsipyo at paninindigan ba, no? Di kagaya ng mga direktang nakinabang doon sa mali-malitang pera galing sa mga maanumalyang flood control project. Laging sinasabi is that we have to rely on God's deliverance. No? So, in His prayers, lagi po niyang sinasabi na kahit ano naman ang gawin namin mga abogado, it's only the decision of the Lord kung magkakaroon ng deliverance. So, I suppose yung supporters, tanggalin na rin po natin yung ating pag-aalala and just leave it up. Ipagpasa Diyos na lang ho natin lahat. Wala naman tayong lahat ng na ho natin na gawin natin yung mga parte natin sa ating mga buhay-buhay, mga personal sa politika, gawin natin yung mga dapat nating gawin. Tapos isuko na natin lahat sa Panginoon Diyos dahil ika nga meron ho siyang plano na mas maganda pa doon sa ating pinaplano.
Meron ho siyang yung wisdom niya, wala hong ano yung sa atin dyan. Wala hong bitaw yung atin. Isang guni ho natin lahat ng ating mga plano, pangarap sa buhay, pangarap dito sa bansa na to, sa Diyos na lumikha. Di ba? Tama lahat to eh. Ito yung mga kailangan ho natin mga senador, yung mga maka-Diyos. Hindi natin kailangan yung mga tali-talinuhan, galing-galingan eh. Behind the scene, mali-malita pa lang inuuwing pera. Pambihira talaga itong mga to. Kakahiya. To the good Lord. Marami pong salamat sa inyong oras. Ayun na nga mga kababayan, tayo umaasa na sa mga susunod na panahon magiging okay ho lahat ng mga usapin na yan. Kay Senator Bato, impeachment ni VP Sara, hindi mai-impeach si VP. Kung mai-impeach si VP, wala hong pinag-uusapan na charter change. Walang CONAS. Diba? Walang ganyan. Pero dahil hindi mai-impeach si Sara Duterte, magiging presidente siya sa 2020, pinipilit ho nila na mawalang ilan. Huwag isipin impeachment. Kailangan ho natin pag-usapan dito yung issue ng mga maanomalyang flood control projects. Dahil yan ho talaga mga kababayan, ang pinakamalaki nating problema ngayong mga panahon na to, yung mga flood control na yan. Paano tayo umabot dito sa punto na to na kung saan? Talagang baksak ho lahat eh. Diba? Ekonomiya, kabuhayan ng ating mga kababayan. Kawawa mga Pilipino. Sabihin ko sa inyo ngayong mga panahon na to, para sa mga kasama natin dyan, masarap ang kinakain, humihiga sa malambot na kama, naka-ventilador o naka-aircon, marami ho sa ating mga kababayan ngayong mga panahon na to. Ni masaing wala ho sila dahil sa pagnanakaw na ginagawa ng administrasyon na to. Kaya naman, isuko na ho natin sa Panginoon lahat ng ating gustong mangyari dito sa bansa na to. Dahil ito na lang ho talaga, himala na lang ho ngayong mga panahon na to ang makakapagsalba sa atin dito sa kinalalagyan natin na to. Mahalin na natin na Pilipinas. God save the Philippines. Tama ho yun, yung sinasabi ni BP. God save the Philippines.